Ngayong araw may tuturo akong free but powerful na drawing and painting software from Autodesk. Yes, 100% free and it's from Autodesk, ang developer ng mga popular AEC applications kagaya ng AutoCAD and Revit. So without further ado, let's start! Download muna natin ang app sa Autodesk. Kagaya ng sinabi ko kanina, it's 100% free. Pwede ito sa Windows and Mac. Ang gamit ko ay Windows, so piliin ko tong Windows and then download. Take note, ito ang Pro version. Meron din itong version para sa iOS and Android devices, which is pwede mo ma-download dito sa mga links na to. So, install na natin. Pagkatapos ma-install, open na natin ang app. Ito ang first time na ma-open ng app, so mag-pop up itong picture window. Basically, ito ay mga quick tutorials. So, i-close muna natin ito kasi i-explain ko naman yan isa-isa. Ito ang default user interface. Very simple ang layout. Kapag gumagamit ka na ng Photoshop, Paint, or Illustrator, ang mga tools dito ay almost similar. Ang bago lang dito para sa akin ay itong Lagoon and itong Color and Brush Pack, which is explain ko mamaya kung paano gamitin. Take note, ang user interface nito is designed sa mga tablet PC, pen tablet, monitor tablet, iPad, and Android devices. Kasi halos yung mga toolbars dito is controlled by gesture. Ang gamit ko is itong Huion HS64. Kung gusto mo mapanood yung ginawa kong unboxing and driver setup, click mo lang yung link na nasa description box. Kung wala ka namang drawing tab, pwede mo lang gamitin ang mouse. Pero of course, hindi siya kasing comfortable kagaya ng drawing tablet. So, explore na natin ang UI. Ito ang canvas area. Ang default ay naka-full screen. Pwede mag-zoom in or zoom out using the scroll mouse button. Another way is press and hold the space bar. In my case, na customize ko na ang mga pen keys ko, which is inassign ko ang space bar dito sa lower button. So, press and hold ko lang ito and then lalabas itong navigation wheel. Para mag-zoom, pen press and drag lang itong magnifier icon. Similarly, para mag-pan sa canvas, press and drag kahit saan dito sa blue circle. Pwede din i-rotate ang canvas by pressing and dragging this icon. Ngayon, tingnan naman natin ang mga toolbars. Ito ay mga floating toolbars. So, pwedeng i-drag and i-position kahit saan mo gusto. Kapag accidentally ma-close mo ang isa sa mga to, don't panic. Pwede yan ibalik dito. Ang unang bilog dito ay ang brush pack. Ang gamit nito is to adjust ang thickness and opacity ng brush. Press and drag left or right para i-adjust ang thickness ng brush. Press and drag naman pababa or pataas para i-adjust ang opacity. Itong katabi ng brush pack ay ang color pack. Dito ka naman mamimili ng active color ng brush using this color wheel. To input a specific color values, say RGB and HSL, click mo lang to or ito, then lalabas itong color editor. Ito ang brush palette at ito ang adjustment ng brush properties. Ito naman ang brush library at ito ang mga default brushes. Pwedeng mag-add ng brushes by bringing up the sketchbook extras dito sa Windows tab. Then, i-download mo lang ang mga free brushes dito.
Ito naman ang tinatawag na lagoon. Ang default location nito ay dito sa left, pero pwede yan ilipat dito sa right. Nandito nakalagay ang mga tools for easy access. Notice, controlled ito ng gestural movement. Pwede i-on or off ang brush palette dito, and ang color editor dito. Nandito rin ang undo and redo buttons, which is very convenient. Punta na tayo sa main toolbar. Isa-isahin natin ang function nito. Ito ang undo and redo buttons na nandito din sa lagoon. Ito ang magnifier icon, which is another way to access the navigation wheel, which is na-explain ko na kanina. Ito naman ang mga selection tools, which is similar to Photoshop. Meron dito rectangular, oval, lasso, polyline, and also magic wand. Crop tool. Ito ay para sa proportional transformations. Ito naman ay para sa mga distorted transformations. Ito naman ang fill tool. You can use solid and gradient fill. Take note, bago mo to gamitin, dapat meron kang closed boundary kagaya nito. Kapag wala kasing closed boundary, i-fill niya lahat ang buong area ng canvas. Ito naman ang text tool. I-type mo muna ang text dito bago mo ilagay sa canvas. Pag ilalagay mo na ito sa canvas, automatic na ma-activate itong transform tool. Pwede scale, move, and rotate. Take note, pagka-create ng text, automatically mag-create dito ng text layer. Convenient ito para halimbawa, i-edit mo ang text later on, madali mo lang magagawa using the text layer. Ngayon, punta na tayo sa interesting part, ang drawing tools. Unahin natin ang ruler. Ito ang mga pivot points, and at the same time, pwede din itong gamitin as guide between 2 points sa line. Dito sa baba, makikita ang angle of rotation ng line. Press and drag mo lang ito para i-move. Next ay ang ellipse tool. Similar sa ruler, press and drag mo lang ito to move. Pwede rin ito i-resize, scale, and rotate. Next ang French curve. Parehong-pareho ito sa physical na French curve. May 3 types dito. Pwede ito i-move, scale, flip, and rotate. This is interesting sa mga architects, engineers, and interior designers na nagdo-drawing ng perspective. Kasi meron dito mga perspective guides. May 1 point, 2 points, 3
3 points, and even fisheye or spherical perspective guides. Ito ang aking favorite dahil very satisfying. Ito ang horizontal mirror tool. At ito naman ang vertical mirror tool. This is the most interesting and satisfying tool, ang radial symmetry tool. Pwede i-adjust ang sectors or divisions dito, which is from 2 to 16. Ito ang stroke stabilizer. Ang function nito, as the name implies, is to stabilize the stroke. Kapag beginner ka pa lang kagaya ko in using a drawing tablet or stylus at hindi pa ganun ka-smooth ang drawing strokes, it is nice to have this tool. Pwede i-adjust dito ang offset ng pen or cursor. Ito naman ang predictive stroke. Similar ito ng function sa stroke stabilizer na ini-smooth ang stroke. Pero the way na ina-apply ang smoothing ay magkaiba. Sa stroke stabilizer, as you are drawing, ini-smoothen na niya ang stroke. Whereas sa predictive stroke, ina-apply niya ang smoothing after ng stroke. Dito ina-adjust ang smoothness level. Tingnan naman natin ang draw style. Ito ay para sa straight line. Hold down mo lang ang shift key habang nagda-drawing para ma-constraint ito sa horizontal and vertical. Ito naman ay para sa rectangular shapes. Hold down shift key para sa perfect square. Ellipse. Similar sa rectangular tool, hold down shift key para sa perfect circle. And lastly, polylines. Press click from point to point and then press enter when you're done. Ang mga ito ay mga shortcut keys lang. Layers, brushes, color editor, and Copic color library. So that's it, and I hope na nakapagbigay na naman ako ng karagdagang kaalaman. So see you next time, and thank you for watching.